Kaya yung impression, mga kapatid, panganib yan. Ako, itsura nito mukhang yabang, blah blah blah. Naku, ang itsura nito mukhang mataray, blah blah blah. No, which is, hindi mo naman siya nakasama sa tunay na buhay. O maging, nakasama man lang sa collaboration ng mga live streams. Pero ikaw ay nananahan sa impression. Kaya panganib yan, yung impression. Ay, itsura pa lang, talagang mayabang na. No, which is yung tao, no? You are just relying of your feelings over the people, no? That you judge. Ano pa? Yung iba, kaya parang galit na galit, gustong manakit. Sabi nga nung title ni Pao, maybe they were just intimidated or irritated the way the person or group of people talk based on the deliberation of this person. Could you think it's valid? Of course not. Hindi ako, mas bilib ako sa mga taong nagtataray-tarayan dito sa Sokmate at mag-isa tunay na buhay. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan. May mga taong gumagamit ng defense mechanism ayon sa psychology. Sila ay nagsusungit-sungitan o talagang masungit, no? Bilang lalaki o babae man yan. Kasi meron silang ikang hindi natin nabatid. Meron silang ikang naranasan sa nakalipas nilang buhay. So ayaw na nila na maulit muli pa. Kaya nag-i-engage sila sa nagsusungit-sungitan, nagtatapang-tapangan. Hindi natin alam, guys. Baka ang mga taong ganyan ay mga nakaranas ng rejection. Totoo yan. Oh. May mga taong kaya busit na busit sa'yo, Jeno, kasi putya, hindi natin alam eh. Makailang beses pala siyang kumuha ng US visa. Makailang beses din siya na-deny. Tapos kamukat-mukat mo, isang pangit na Jeno. Malalaan mo eh, mayroon palang US visa. Gayon lang yun eh. Oh. Pero ako, wala akong kamalay-malay. Oh, ano pa? That is another example, ha? Gets niyo ba yung aking ibig sabihin? Oh. Paulit-ulit lang, i-recycle lang to eh. Diba? Yung mga a year ago na mga balitaktakan o argumentuhan, si Jenner Vince TV ay napasalang sa mga ikangang mainitang pagtatalo. Oh. Tapos may mga ilang basher na mabibilis ang dila. Nakapagbigkas ng mga ganito panlaban kay Jeno. Hindi nakapag-isip. Oh. Nakapagbitaw ng salita. Eh ikaw nakikisilong ka lang sa iyong magulang, bla bla bla. Oh. Sa sobrang galit, hindi nakapag-isip. Ay shit. Yari, ba't ko ba nasabi kay Jeno eh? Di ba't matagal niyan sinabi na siya ay kahit ganun ang kalagayan niya eh? No? Meron siyang ikalang bakas ng kahapong pinagpagalan. Oh. Tapos kamukat-mukat mo siya yung mamatahin at lalaitin mo. Ito naman mga tagapanood at tagapakinig, nananahan sa sa iisang bibig lang. Oh. Hindi nagsuri. Kung maaaring nakalimot. Totoo yan. Aputik. Yung nanlait kay Jeno, isa lang palang nakikipasintabi ha. Naulit ko na naman. No? Kaya marami rito eh. Pilit kong inuugat. Saan ba nagbubuhat ang galit ng individual na ito? Patungkol kay Maria. Patungkol kay Pedro. Tanungin mo, wala lang. Trip ko lang. Ayoko lang. Pakiramdam ko lang. So meaning, would you think
it's acceptable in the eyes of legal battle or what? Of course not. May substance ba yung reasoning na ganon? Just because of first impression in that individual? Could you think it's reasonable or valid? Of course not. Ha? Ganun lang yon. Kuha mo na. Ha? Minsan suriin natin sarili natin. May diferensya na ako. Hindi na normal to. Nagagalit ako sa kapwa ko na walang anuman lang ikang ginawa sa atin. Bagkus tayo pa ang may ginawa ritong kamalian sa taong ito. Gaslighting. Diba? Ulit ka. Yung gaslighting, ito yung mga taong narcissist na gumagamit sila ng mga defense mechanism na para ipaniwala, outrightly lying. Ay, wala akong alam dyan. Na which is, alam mo naman na may ginawa ka. Tangging mamamatay ka nga eh. Di ba? Ano pa? Mga halimbawa sa gaslighting. Alam naman nung tao, nung subject, no? Alam ko sa sarili ko, ako ang may pagkakamali. Pero, gumagamit ako ng defense mechanism na ang masisisi, hindi ako. Gagamit ako ng mga pamamaraan, gayong ako ang may kasalanan, ituturo ko yung ibang tao. Paulit-ulit kong sasabihin ito. Para ano? Para mapalabas at maikintal sa kanilang isipan na ang may pagkakamali ay si Pedro. Gayong ang katotohanan, ako ang may pagkakamali. That is gaslighting. Pinaniniwala mo yung tao sa pagkakamaling hindi naman niya ginawa para laang mailigtas mo ang iyong sarili. Yun. Kaya nga in Tagalog, sabi nga nila ganito, pa-victim. Pag binalikan mo, sila na biktima. Pero hindi nila natatandaan, putya, ako nga pala ang dahilan kung bakit ang taong ito ay sumasagot sa akin ngayon. Ako nga pala ang nagsimula. Kaya nga pala ang taong ito ay tumutugon sa akin. Ako nga pala ang nagsimula. Ngayon, hindi naman bobo ang mga tao sa Sokme. Umiikot yan, nagpaparoon pa rito yan. Dangan nga lamang, yung iba, sabihin natin, wala silang confident na magsabi ng ganito o gano'n. Kasi bakit? Mas nananaig yung takot, yung intimidation. Na kung sakaling siya ay mangangatwiran o magpapahayag ng isang katwiran, ano mangyayari? Kukuyugin siya, pero si Geno hindi. Nasabi ko sa inyo, tatandaan ninyo, kahit ikaw ay nag-iisa o dadalba lamang kayo, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi mo ika nga mababaligtad. Kahit 1,000,000 kayo, nasasabihin nyo ang tubig, ay kulay pula, gayong ang tunay na kulay ng tubig ay kristal, transparent. Kahit 1,000,000 kayo mag-oo dyan, pero hindi nyo maiwawaglit sa aming maalis sa aming isipan ang katotohanan na ang kulay ng tubig ay kristal, malinaw. Kuha nyo, para hindi kayo mapasama sa mga taong ikakangkuhan, okay, makikiride on kayo. Para nga naman makiget it kayo. Kuha nyo. Hindi nyo ba nakuha yung layman's term ko? Okay, uulitin natin. I-replace ko yung mas mababaw na layman's term. In relation to social media. Bakit nga naman kayo makikinig sa isang Jenner Bean kumpara dito sa isang taong ito?
Ha? Ang subscriber mo lang naman, Jenervin, 3,000 mahigit. Kumpara dito sa kulang-kulang 100,000. Pero bakit nasunog? Simple lang. No holds bar. Tama o mali? Yung aking halimbawang binitawang ito. Diba ang sarap? Yes! Yes! Ang dami natin dito. Palakpakan! Palakpakan! Nasa tama tayo kasi marami tayo. Yes! 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 Pero ang natira, kita ninyo, kahit 3,000 lang ang subscriber ko, narito pa ako hanggang ngayon sa inyong harapan. Di ba? At isa pa, taglay ang kanyang tunay na pangalan. Hayag sa taong bayan kung saan naninirahan.